ang alam mo Dayan, kasi nakatutok yung administrasyon ni Pinoy sa pagsisigurado na sa tuwid na daan. And syempre kasama dito ang food security na rin dahil syempre alam naman natin na in the past nagkaroon nga ng mga incidents na kinukulang ang pagkain Food shortage. ng ating bansa. Kaya Yes. ngayong umaga kasama natin si Representative Agapito Guanlao ng Butel Party List para pag-usapan ito. Good morning po, sir. Magandang umaga, Dayan at Sandro, at magandang umaga po sa mga tagapanood natin dito sa Good Morning Boss. Yes, good morning, sir. Umpisahan po natin. Yung sektor nyo po, ano po bang pinaka-main objective nyo po? Ang Butil Farmers Party ay ang kinatawan ng agrikultura ng sektor ng mga magsasaka, mga isda sa Kongreso o boses ng magsasaka. Ang aming adikain ay magkaroon tayo ng sapat na pagkain na dapat ay manggaling sa mga magsasakang Pilipino. Na ito rin ang adikain o ang advokasya ng ating Pangulong Pinoy na dapat palawakin natin ang ating agricultural sector. Sir, ay, sige. Before nga kasi nagkaroon na tayo ng mga incident ng Yes. food shortage. Sir, ano po ba yung main reason kung bakit nga po nagkakaroon ng food shortage sa ating bansa? Maraming kadahilanan yan. Ano? Unang-una yung climate change na ngayon, minsan tagtuyot o kaya marami tayong sakuna o mga baha. Ano? Ito ay mga natural calamities na hindi natin maiiwasan kaya nagkakaroon tayo ng food shortage. Pero ito nga, ang ating pamahalaan mula noon sa pangunguna ng ating Department of Agriculture, si Secretary po si Alcala, ay pinagtuunan natin yung ating Food Self-Sufficiency Program. Na yan naman na ako bilang Butil Farmers Party Kongreso, tinututukan ko na magkaroon ng budget para yung programa natin sa food self-sufficiency ay mapagpatuloy natin at ma-attain na natin yung self-sufficient lalo-lalo na sa bigas. So, sir, speaking of bigas, paano po ba masusolusyonan yung mga hoarders ng bigas? Actually, hindi hoarders ang problema natin ngayon. Ang nangyayari ngayon, ang problema natin talaga yung smuggling na nangyayari. Karamihan kasi, mas mura yung presyo ng bigas sa ibang bansa, sa karating bansa natin, sa Thailand, sa Vietnam, sa Cambodia. So, napipilitan yung iba nating mga negosyante na mag-import o mag-smuggle nitong bigas. Kaya yun nagko-compete sa ating mga magsasaka. At sa kadahilan ng mas mura yan at mas mahal ang presyo dito sa atin, yan ay pinipilit nilang magpasok dito kahit yan ay illegal. So, sir, bilang kayo, sa sektor nyo po, ano po ang ginagawa para maiwasan yung mga ganitong problema? Ako bilang chairman ng Special Committee on Food Security sa Kongreso, pinatawag natin yung mga ahensya ng pamahalaan, ng Bureau of Customs, National Food Authority at iba pang inter-agencies na mga organisasyon ng magsasaka upang sa ganoon ay paigtingin natin yung monitoring nitong pagpasok ng illegal na hindi lang bigas, mayroon pang gulay, manok, karne, at iba pang agricultural products. Meron naman tayong batas na tumutukoy dyan na kailangan ng permit ng ating gobyerno bago tayo makapag-import nitong mga produkto. Kaya siguro paigtingin natin ang pagmamonitor at pagbibigay nitong permit nito. Yes, sir. Kasi recently nga po, in the past po, marami nga po tayong mga news about rice smuggling. Ngayon po ba, sir, ganun pa rin po ba kalaganap ang rice smuggling as compared to the past months or past year? Alam mo, itong taon na to, at mukhang lalong lumala ang rice smuggling. At sa tasa namin, ng aming grupo, mahigit 2 milyong metriko tonelada ang na-smuggled. Ang pinakahuli ay mga ilang daang containers ang nasabat na sa Cebu. Dati-rati nga, sabi nga natin, ang Central Plain of Luzon, Central Luzon, nanggagaling ating bigas. Pero ngayon, baligtad, mukhang Cebu na yung mas maraming bigas. At yan, inaangkat papunta sa Metro Manila. Yes. Kaya kami ay nananawagan sa ating Bureau of Customs, kay Commissioner Biason, na paigtingin pa rin yung pagbabantay ng ating mga puerto upang sa ganitong mga illegal Maiwasan. entry ng mga smuggled rice, ay mapaigting. At nananawagan din kami sa NFA at saka sa Department of Agriculture na tignan talaga kung ano yung pamamaraan upang maiwasan natin ang ganitong
Ngayon, Yes. Sir, kasi ito po, hindi po siguro alam ng karamihan ng ating mga manonood. Pag nahuli po nga yung mga smuggled na rice, ano po ba ang ginagawa sa mga bigas na ito? Tinatapon po ba to o sinustore sa bodega? Kasi minsan po nahahanapan pa rin ng paraan para makuha at Or mailabas Sandro, pa rin ito siguro, eh. pwede ring ibenta na lang din ng Yun mas nga eh. mababa ng gobyerno. Ano po ba ang ginagawa ng gobyerno? ito nga yung medyo may problema nga. Actually, sinuggest na namin kay Commissioner Biason, na kailangan lahat ng mga nahuling smuggled ay i-donate na lang sa DSWD at ipamigay sa ating mga mahihirap na mamamayan. Mas maganda pang Oo, gawain. pero hindi nga pwede ngayon dahil may mga regulasyon tayo sa gobyerno na hindi mo kagyat na may bebenta yan. May mga proseso na sinusundan na tumatagal at kung minsan bumabalik doon sa mga smugglers yung mga bigas na in-smuggle nila dahil ito'y binibid. So, sir, so far ngayon ba, dun sa mga nahulihan na nag-smuggle ng mga rice, meron pa po ba ngayon sa bodega? Gaano po ba karami? Marami pa. May mga prosesong sinusunod ang ating Bureau of Customs na hindi ko mo nahuli nila ngayon ay kagad-kagad na nilang itong masisis. Maraming proseso, tumatagal yan. Kaya hindi rin natin maiwasan na marami pa rin ang nakaimbak sa mga bodega. Sir, bukod po sa palay, ano pa po ba ang dapat bantayan? Bukod sa palay, kailangan din natin bantayan yung karne, manok at baboy, na isa rin na ginagawa ng mga negosyante na ini-smuggled. At kasi nga, sabi nila, ngayon may kulang daw sa supply ng karne. Normal naman yan dahil ngayon ay election year. Yung supply and demand ay talagang ganyan. Maaring tumaas, maaring bumaba. Pero marami po tayo. Sapat yung ating pagkain, karne, baboy, at saka bigas. Sir, speaking of sapat, gaano po kasapat ang supply ng bigas dito sa Pilipinas? Ako nga, sa tasa nga namin, ang ngayon, hindi ng palay, sa pamilihan, mababa pa sa 15 pesos. Dapat ang presyo mga 17, 18. Pero dahil mababa, dahil ang ating harvest ngayong taon na to ay napakaganda. Napakaganda ng ani natin. Kaya medyo mababa. Kaya siguro, itong 2013, yung target natin na self-sufficient na yung ating bigas sa Pilipinas, ay makakamtan na natin. Yes. Sir, matanong ko naman po kasi ngayon sabi niyo nga magiging self-sufficient tayo. Pero paano po natin mapapanatili to and gaano po nga po katagal mapapanatili na self-sufficient tayo bago po magkaroon siguro ng panibagong forecast ng isa na namang shortage dahil siguro nakikita naman po natin na nag-iinit na nga ang ating panahon at siguro ay meron po tayong threat Meron na rin ng mga El Nino naapektuhan or na mga ganun po mga nakaka-affect sa mga magsasaka natin. Una, kailangan talaga yung mga basic infrastructure upang sa ganun yung ating patuloy na pag-produce ng pagkain. Yun, yung ating mga infrastruktura na post-harvest facilities. At palangwa, yung talagang assistance sa mga magsasaka. Katulad ng binhi at mga farm inputs and implements. At ang isa pang mahalaga na Sandro diyan, kailangan yung presyo ng tinatanim o yung inaani ng ating magsasaka ay dapat ay tama, sapat na kumita sila. Pag hindi kumita yung ating magsasaka, hindi na sila magtatanim. At saka dapat alagaan rin talaga natin sila mabuti dahil wala tayong kakainin kung wala sila. So napaka-importante rin ng hindi lang yung karampatang sweldo nila. Siyempre, of course, yung benefits rin po na makukuha nila. Kailangan talaga ng subsidiya ng gobyerno. Yes. Kailangan. Kasi kung sa ibang mga sektor, kasi sa transport, nagsasubsidy tayo, kailangan patuloy pa rin natin bibigyan ng sapat na subsidiya ang magsasaka. Sir, sa sektor nyo po, ano pa po ba bukod, syempre, pag-represent po sa mga farmers, ano pa po ba ibang yung programa na ilalatag? Unang-una, ang nilalatag namin programa ay assistance sa ating mga agricultural workers. Kasi ito'y mukhang napapabayaan. Halos 60% pa rin ng ating bansa ay agricultural. At mukhang napapabayaan yung ating agricultural sector, yung subsidiyan nila sa sweldo, sa training. Kasi dati marami tayong technicians na patuloy yung ating training. Pero ngayon mukhang naiwanan natin sa ating ibang bansa, sa Thailand, sa Cambodia, even Vietnam. Dati-rati tayo yung training ground
itong mga agricultural scientists. Ano? Pero ngayon, naiiwanan tayo. So siguro itong pagtuunan ng ating gobyerno, dahil nga yung pag-produce ng pagkain ay pangkalahatan at pangmahalawakang programa na kailangan natin. So ang katuwang ng ating mga magsasaka, yung mga agricultural workers, mga technicians, mga scientists, mga agriculturists. Ito ay kailangan sigurong bigyan natin ng pansin ng gobyerno. Sir, aside nga po from these subsidies that you mentioned, sir, meron pa po ba mga ibang mga proyekto o programa para naman po siguro sa kaalaman ng mga magsasaka na para ma-advance din po sila or makapag-cope man lang sa mga modern na ways ng pagsasaka po, sir? Yun nga, isa pa rin. Kasi nga, dati yung agricultural technician natin, ito yung katuwang ng mga magsasaka. Wala na ngayon. Kaya kailangan, ibalik natin yon na sila yung magtutulong sa mga magsasaka sa mga panibagong pamamaraan. Pero I believe, Sandro, before na-feature namin na magandang paraan, medyo modernized na yung mga makina na ginagamit nila. Ito yung kinover namin yung makina saka. So ito yung isa sa mga magagandang proyekto rin. Yun nga, siyempre ngayon, binibigyan naman ng gobyerno yung mga bagong machines, pero minsan na nagiging problema po ay hindi naman po lahat ng magsasaka ay marunong pong mag-maximize ng paggamit ng mga machines na ito. Sir, siguro huli na lang po, baka meron po kayong mensahe po para sa ating mga manonood ngayong umaga. Maraming salamat Sandro at saka sa PTV4 sa pagbibigay nyo sa akin nito. Una pala, babatiin ko, merong tayong National Hog Farmers Congress. At ako'y guest mamaya dyan sa Carmona, Cavite. Binabati ko yung officers and members ng ating National Hog Farmers Federations. Ano? At sa ating mga kaibigang magsasaka at magbubukid, alam po nyo, eleksyon na naman. Ang inyong lingkod, Butil Party List, Congressman, ay muli pong dumudulog sa inyo na pagsikapin natin ang ating sektor ng pagsasaka ay mabigyan ng representasyon sa Kongreso upang maisulong natin yung mga programa at panukala natin na magpapatatag ng ating negosyo o ng ating kabuhayan sa kabukiran. So maraming salamat. Thank you so much, Representative Agapito Guanlao ng Butil Party List. Ayan. So Sandro, talaga dapat importante magtipid tayo dahil ang daming nagugutom, ang daming kumakain at saka isipin mo na lang yung pinaghirapan na inani ng palay ng mga farmers sa kapatid natin mga magsasaka. And of course, wag na natin pong antayin magkaroon ng food shortage bago tuto. Maganda talaga maging self-sufficient tayo para hindi na rin tayo umasa sa pag-import ng mga iba't ibang klaseng pagkain mula sa ibang bansa.